My name is Kenneth Darwin B.U. I'm a teacher since 2018 by profession. I took the board test 2019. So napasa ko naman siya at my first state. Pinagmamayabang ko yun. Tawag lang naman nila sa akin Sir Kenneth Sir Yu. Siguro mas madalas lang Sir Kenneth. Since 2019 up to now, siguro pa 5 years na or 4 years. This August. Ako nang una sa lahat kasi major adjustment yung ginawa ko. Since napasa ko yung board exam, malakas loob ko na mag-apply sa iba't ibang school. No? Kumbaga kasi, edge mo yun eh. Sa lahat ng profession, edge talaga yung meron kang lisensya. Sa 5 schools na in-applyan ko, lahat ng 5 na yun tumawag sa akin. Yung pinili ko yung pinakamalayo sa bahay namin. Chinese din, kasi from Caloocan naman. Or kasi uwian, until na uwian pa rin naman ako. So, hindi ko lang alam, pero sobrang na-hook kasi ako sa culture ng Chinese Gen Hospital Colleges. So, yun yung pinaka nag-hold sa akin kung bakit until now, nandito ako. Eh, parang nakikita ko na rin yung future ko dito sa school na to, para sa mga panahon. Ako kontento sa kung anong natapos ko. Alam naman natin yan at very beginning. Education is a lifelong process. Hindi ako kontento sa kung anong natapos ko, hindi ako kontento sa kung anong tinapos ko. Since PE siya, medyo malalim or mahaba talaga yung proseso ng part na to or na subject matter na to. Gusto ko lang talaga na tuloy-tuloy yung knowledge ko pagdating sa PE. Para sa ganun, hindi lang ako mag-i-stick sa kung anong nakautulian or anong naging culture ng PE subject. Every time naman kasi nagpinabago ko talaga yung style ko. Kaharap ko kayo, kaharap yung mga estudyante ko. Kailangan din trendy. Mahirap sumabay sa mga kabataan ngayon kapag hindi ka trendy kasi magkakaroon kayo ng disconnection. Hanggat maaari, kung kanina umuso sa inyo ngayon. So, hindi ko siya ina-apply pero inaalam ko siya, pinag-aaralan ko. Nung college kasi ako, since I took 2 courses na 2 programs. Sa PE ako, or I mean sa BSPE ako, pinaka nag-enjoy. No, hindi ako pumapasok ako technically, pero hindi ko siya iniisip as papasok ako sa klase. So, ganun yung mindset, ganun yung tinanim sa amin since first year kami sa physical education major. Papasok kami, tuturuan kami, mag-a-apply. I mean, i-apply namin siya. So, ganun yung nagiging process namin. Every time talaga na may lecture kami, ang application talaga right after the class. By that moment na ina-apply namin siya, it is more of a fun and enthusiastic activity for us kasi kina-challenge talaga kami ng professors namin, hindi lang emotionally, physically. So, kina-challenge din nila kami socially. Tinuturuan talaga kami makipag-socialize. And then, pagdating naman sa sports, since sports talaga yung pinaka-forte ko, sobrang nag-enjoy ako pagdating sa sports, regardless kung ano yan. So, individual, dual, team sports, no? Okay, bakit ko pinili ang PE? Kasi align ako sa sports talaga. Align talaga ako sa sports. Kumbaga, ito na yung pinakaminahal ko talaga sa lahat ng hobby ko, sa lahat ng bagay na pwede kong mahalin, no? Puro sports na yun. Bakit mo ba pinili ang sports or bakit nga ba ako napamahal dito? Ever since kasi nakikitaan ko na ng malaking importansya yung sports. No? Hindi ko pa kasi nakikita yung cons. So technically, always looking forward ako sa advantage nitong tinaha ko na field. No? So kung meron mang cons, siguro mas pinag-aandaan ko siya basta sa pros, no? Kasi may mga pagkakataon na halimbawa kayo ng person natin, no? So inaalam ko kung sila yung mga history ng sakit. So mahalaga yun. So, may mga injury or recent injury, bone, muscle, etc. No? So sobrang halaga nun sa akin. Talagang pinag-aaralan ko yan. Para sa ganun, ma-adjust ko, ma-modify ko yung activity na ibigay ko sa inyo. Pros, somehow, flexibility matters. May age, yung ibang tao, hindi na sila ganun ka-flexible. No? So, kung titignan ninyo kasi yung katawan ko, marami nito sabi, excuse me parang 20 plus lang daw yung itsura ko. Yo, 20 plus lang guys. Sinisikap ko maging flexible, maging somehow fit. Although medyo less na ako nakakapaglaro, nakakapag-exercise. Pero hanggang maaari kasi nabibigyan ko yung sarili ko araw-araw ng oras para makapag-exercise at least 15 minutes every day.
mission, passion, vocation, and why. First of all, this is not my mission. Second, this is more of a passion. Masasabi kong this is my calling. Ang dami kong naging naging dream nung bata ako. Pero dito ko talaga nakita or nakita yung sarili ko. Actually, ang dami ko pang gustong gawin right after this. I'm taking up my master's na, no? So by this year, pipilitin ko siyang matapos. Iiyakan ko siya, mag-effort ako, talagang i-exert ko lahat, ma-maximize ko sarili ko para matapos ko siya this year. Kung matapos ko yung plans ko this year, next year, ayun, law school yung pinaka-priority ko. Kapag nursing kayo, person nyo na maging nurse. Okay, kung teacher kayo or education student kayo, person nyo na maging teacher talaga. Okay, may mga pagkakataon kasi na kapag pinili nyo isang bagay, hindi nyo siya makuha kahit napakahabang proseso niyan. Pero kapag yung drive ninyo, yung guts ninyo, yung puso ninyo nandun talaga sa bagay kayo, willing kayo dapat mag-take ng risk. Willing kayo mag-take ng time para makuha yung bagay na yun. Nandun yung puso nyo sa bagay na yun. Pwede niyo siya pag no? So, kung nursing kayo, gusto niyo maging PE student or kung gusto niyo maging PE teacher, why not? Everyone is welcome naman pagdating sa physical education eh. Kailangan open kayo. Kailangan open kayo sa mga kaharap niyo. Yung mga pagkakataon na halimbawa, yung mga seasoned teachers or yung mga natanda na, kailangan yung alam nila, alam ng mga bata. Ang ibig sabihin nito, kailangan yung alam ng mga bata, nakapaloob lang sa kung alam ng teacher. Eh lalo na sa generation nyo, medyo nag-expand na yung knowledge natin. Marami na tayong sources of information, sources of knowledge. Ngayon, nagkakaroon tayo ng discrepancy kapag sinara namin kayo inside the box. So kapag ganito kasi, sinasabi ko lagi sa mga bata, okay? So, always do your process. Kung ano man yung proseso ninyo, as long na-take nyo yung goal ninyo, no? Balik kayo sa unang proseso. Always think of the process kung paano nyo siya nakuha. Kasi although nakuha nyo yung goal ninyo, na-target ninyo yung objective ninyo, pero yung process ninyo, medyo tumagilid kayo. Diyan kayo magkakaroon. Pagilid na proseso na yun, pwede nyo siyang i-apply sa ibang bagay. No? So what if simulan nyo na siya ng magandang bagay, nakuha yung target and goal ninyo, then apply the same process sa different target and goal, edi mas okay yun, mas magandang practice yun. Sa pag-aaral na lang, halimbawa, sa pag-aaral or sa preparation sa exam, no? Always read, basa lang, yes, nakakaantok magbasa, that's the reality, kahit ako inaantok ako magbasa. Ilayo nyo lang or make a distance lang sa mga bagay na talagang kukuha ng attention ninyo for longer period of time, and then ending up sa product na hindi nyo naman nakuha talaga. Ito, ayan, malakas na puwersa yung social media. Maganda yung intention ng social media, pero sa panahon ngayon, medyo nagkakaroon tayo ng problema pagdating sa software. Maganda yung intention niya, maganda yung sa mangyayari ng software. Kapag hindi mo siya na-handle, magkakaroon tayo ng problema. Second, emotion. Hindi pwedeng kung ano yung emosyon mo, dapat maging emosyon ng kaharap or kausap mo. Kailangan ikaw yung babagay sa emotion ng kausap mo. Kung ano yung sinasabi niya, always listen. No? Mahalaga yung makikinig ka. Mahalaga kung ano yung sasabihin mo. Mahalaga na dapat maging open ka. Kasi kung ano yung sasabihin mo, by that moment, kung ano yung binato mo sa kanya, tatatakihan sa kausap mo ng mahabang panahon. But if hindi maganda yung nasabi mo, okay? So, makakabuo pa kayo ng problema pag sasama loob niya, magtatampo. Mahalaga yung emotion. Susunod doon, i-relate ko relationship. Okay? So, lahat naman tayo may iba't ibang klase ng relationship. With friends, with family, with parents, no? Kaya with loved ones. So, mahalaga yung nabibuild natin relationship sa bawat isa. Every time dadaan ako dyan sa court or any part sa school natin, tawag lang sila na tawag sa akin, no? So, madalas pinapansin nila ako kahit parang gusto ko silang hindi pansin, hindi joke lang. Pinapansin nila ako, tinatawag nila ako, binabagay. So, that's how I build my relationship talaga sa mga tao or sa mga students. So, hindi ko sinasaray sarili ko sa mga estudyante. Okay, you know me, masyado akong aligaga, akong maharot, masyado akong friendly sa mga tao, and for me, asset yun. So, ganun ako nag-build talaga ng asset ko. Good relationship with other people.